Nagbigay ng talumpati si Harry Charles III ng Britanya kahapon sa Kongreso ng Estados Unidos na may mensahe para sa mga lider ng Washington, lalo na kay Donald Trump. Ang talumpati ay binigkas na may tipikal na pagpipigil ng mga Briton, ngunit naglalaman ito ng maraming mga pahiwatig. Maingat na itinago ni Charles III ang kanyang puna kay Donald Trump at ipinahiwatig na dapat agarang muling pag-isipan ng administrasyon ng US ang kanilang pananaw. At sa episode na ito, gusto kong talakayin at bigyang kahulugan kasama kayo ang mga nakatagong mensahe sa ilang mahahalagang bahagi ng kalumpati ng monarkang Briton na si Charles III. At magiging isang kapanapanabik na episode dito dahil ang pagbisita ng hari sa Washington ay maaaring magdulot ng maraming pagbabago kabilang ng relasyon ng Estados Unidos sa NATO at Ukraine. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksan ito sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ninyong episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Sa simula, magbibigay ako ng maikling paliwanag. Noong Abril 28, nagtalumpati si Haring Charles III ng Gran Britanya sa Kongreso ng Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang isang monarko ng Britanya sa mga mambabatas ng Amerika mula pa noong 1971. Kaya talaga naging makasaysayan ito. Sinimula ni Charles III ang talumpati sa pagbanggit ng matinding kawalang katiyakan na nararanasan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Sinabi niya na sa kabila ng mga hindi tiyak na sitwasyon at mga sigalot sa Europa at gitnang silangan, mananatiling tapat na magkaalyado ang Gran Britanya at Estados Unidos sa pagtatanggol ng demokrasya. Binanggit ng hari ang puna ni Pangulong Donald Trump sa NATO. At binanggit niya na matapos ang teroristang pag-atake noong Setyembre 11, 2001, unang ginamit ang Artikulo 5 ng Kasunduan sa Hilagang Atlantiko at nagmobilisa ang NATO upang ipagtanggol ang isa sa kanilang mga kasaping bansa. Ito lang ang nag-iisang pagkakataon na epektibong kumilos ang NATO para ipagtanggol ang isang kaalyado at ito ay ang Estados Unidos, kaya hindi dapat basta-basta magbitiw ng pahayag si Trump na ang NATO ay isang papel na tigre. Nanawagan si Charles III na panatilihin at palakasin ang suporta sa Ukraine. Narito ang kanyang pahayag. Kaagad pagkatapos ng mga pangyayari noong Setyembre, 11 ng unang beses sa kasaysayan ng NATO na ginamit ang Artikulo 5 sabay-sabay tayong tumugon sa panawagan. Tulad ng ginawa ng ating mga mamamayan sa loob ng mahigit isang siglo, magkasama tayong lumaban sa dalawang digmaang pandaigdig, Cold War, Afghanistan at iba pang mahahalagang sandali para sa ating kolektibong seguridad. Ngayon, ang parehong matatag na determinasyon ay kinakailangan upang ipagtanggol ang Ukraine at ang matapang nitong mamamayan, upang matiyak ang tunay na makatarungan at matatag na kapayapaan. Nagpahayag ang hari tungkol sa pamamaril nung Sabado sa hapunan ng mga korespondente ng White House at sinabing hindi magtatagumpay ang ganitong karahasan. Nakipagkita si Charles III sa mga leader ng Amerikanong tech company para talakayin ang mga problemang kinaharap ng mga startup sa mga unang yugto ng pag-unlad. At pagkatapos, siya at si Reyna Camilla ay lumahok sa isang opisyal na hapunan sa Belarus. Sa toast niya sa hapunan, binigyan diin ni Donald Trump ang espesyal na ugnayan ng Estados Unidos at United Kingdom. Samantala, sa talumpati ni Charles III, nagbiro siya tungkol sa kontrobersyal na proyekto ni Donald Trump, lalo na bulwagan ng sayawan sa silangang pakpak ng White House. Ipinalala ng hari na noong 1814 ang mga Briton ay minsan ang nagsagawa ng kakaibang rekonstruksyon ng White House. Napansin niya na hindi orihinal si Trump. Sinubukan din ng mga Briton na gawing moderno ang White House pero sa isang kakaibang paraan. Dito ko ipapaliwanag ang mismong biro. Nagbigay ng pahiwatig si Charles III tungkol sa mga pangyayari noong 1814. Noong digmaang Ingles-Amerikano, sinakop ng mga tropang Britanyo ang Washington at sinunog ang White House. Naalala rin ng hari ng Britanya ang sinabi ni Donald Trump na kung wala ang Amerika, magsasalita ng Aleman ang mga Europeo. Nagbigay siya ng pahiwatig kay Trump. Sinabi niya, pakinggan mo, huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa amin, mga Briton, kayo, mga Amerikano, ay nagsasalita sana ng Pranses. Huwag na tayong magpaligsahan kung sino ang astig. Pero ang buong punto ay, ang buong talumpati ni Haring Charles III ay puno ng mga nakatagong kahulugan at pati na rin ng mga pasaring kay Donald Trump. Ito ang unang talumpati ng British na hari sa Kongreso ng Estados Unidos sa 35 taon.
Itinapat ang pagbisitang ito sa ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng Estados Unidos mula Britanya. At ngayon, himayin natin ng ilang mensahe ng Hari ng Britanya. Halimbawa, noong pinaalala ni Charles ang ikatlo na unang ginamit ng NATO ang Artikulo 5 at nagkaisang konseho ng seguridad ng nakakaisang ban sa harap ng terorismo. Noong naganap ang trahedya ng Setyembre 11 sa Estados Unidos, para bang sinasabi niya na wag ninyong talikuran ng Artikulo 5 dahil ang mga Briton ay nandoon noon talagang mahalaga yon. Ngayon, sabi ni Trump na ang sinasabi niyang hindi raw sila tumutulong sa digmaan laban sa Iran ay hindi na ganoon kahalaga. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula sa hari na sa una ay mukhang nakakatawa at di angkop. Sipi. Buwan pagmamalaki akong naglingkod sa Royal Navy, sinusundan ang yapak ng aking ama si Principe Philip, Duke ng Edinburgh, ng aking lolo si Haring George ang ika-6, ng aking pinsang lolo si Lord Mountbatten at ng aking lolo sa tuhod si Haring Jorge V. Baka tanungin ng iba, bakit binanggit pa ito ng hari sa Kongreso? Simple lang, sinabihan ng hari ng Britanya si Trump na tigilan ang pangungutya sa Royal Navy. Kamakailan sinabi ni Trump na hindi natutupad ng Royal Navy ang layunin nito. Narito ang sinabi niya. Wala nga kayong plota, matanda na kayo, at hindi gumagana ang mga aircraft carrier ninyo. Ganon niya inilarawan ang hukbong dagat ng Britanya at sinagot siya ng hari. Dito, talagang nakagulat ang hari ng Britanya. Sinabi niya at ito ay CP. Ang salita ng Amerika ay may bigat at kahulugan, gaya noong sila'y nagkamit ng kalayaan. Mas mahalaga pa ang mga kilos ng dakilang bansang ito. Magaling itong naunawaan ni Pangulong Lincoln. At sa kanyang dakilang talumpati sa Gettysburg, binanggit niya na maaring hindi gaanong bigyang pansin ng mundo ang ating mga sinasabi, ngunit hinding-hindi nito malilimutan ang ating mga ginagawa. At ito ay talagang mga henyal na salita na para kay Donald Trump. Ang matatalim at bastos na mga post ni Donald Trump sa social media. Hindi ito ganun kaganda, pero mga salita pa rin yon. Nananawagan ang hari na habang may oras pa, kung babalik si Trump sa maayos na ugnayan, pwedeng kalimutan ng Europa at Britanya ang mga insulto. Dahil salita lang naman yun. Lahat ng yon ay galing kay Trump, pero kung makikipag-ayos siya, handa naman ang lahat magkaayos. Pagkatapos, diretsahang inilagay ng hari ng Britanya si Trump sa lugar niya. Isa pang sipi. Tinantiya ng Historical Society ng Korte Suprema ng Estados Unidos na ang Magna Carta ay sinipi na sa hindi bababa sa 100 at 60 kaso ng Korte Suprema mula noong 1789. Hindi rin may kakaila bilang batayan ng prinsipyo na ang ehekutibong sangay ay nasasailalim sa sistema ng checks and balances. Ibig sabihin, sinabi ng hari, minsan binigyan kayo ng Britanya ng paraan para disiplinahin ang presidente na nakalimot na may checks and balances sa bansa na hindi siya hari at wala siyang nag-iisang kapangyarihan. Hindi, dahil may kongreso, kataas-taas ang hukuman at iba pa sa taas niya. Sa huli, sinabi ng hari ng Britanya, CP, buwang pusong dalangin ko na ipagtanggol ng ating alyansa ang ating mga pinagsasaluang halaga kasama ang mga katuwang sa Europa, Commonwealth at buong mundo at na huwag nating pansinin ang mga panawagan para sa higit pang pagsasara at isolasyon. Sa madaling salita, si Charles ang ikatlo. Sinasabi niya, sigurado ka ba talaga sa iyong ideyang America First at sa mga ideya ng isolasyonismo? Baka panahon ng magising ka at maintindihang wala kang saysay kung wala kang mga kaalyado at katuwang. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.